Boy Tapang, matapang na naglabas ng kanyang mensahe para sa lahat ng mga influencer. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, marami pong salamat sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. Let's watch the video. Isang matinding hakbang ang isinagawa ng Meta, ang kumpanyang nagmamay-ari ng Facebook, matapos nitong burahin ang mga page ng ilang kilalang Filipino influencer dahil sa pagkakasangkot sa promosyon ng mga illegal na online gambling platform. Ayon sa ulat, ang mga naturang page ay binura bilang tugon sa isang joint request ng Digital Pinoys at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Ang mga pangalan ng ilang prominenteng personalidad ay kasama sa unang batch ng mga tinanggalan ng page. Unang-una na dito si Miss Sash na Lapara na may 9.7 million na taga-subaybay, si Boy Tapang na 5.5 million followers, Mark Anthony Fernandez may 242,000 followers, at Kuya Lex TV na may 100,000 followers sa Facebook. Bukod sa kanila, may kabuang 20 influencer ang na-flag at isinumite ng Digital Pinoys para sa verifikasyon ng kanilang koneksyon sa illegal na online sugal. Ayon kay Ronald Gustilo, national campaigner ng Digital Pinoys, matagal nang nabigyan ng pagkakataon ng mga influencer na ito para magbago ng kanilang gawi. Ngunit sa halip, pinili pa rin umano ng ilan sa kanila na ipagsapalaran ng batas kapalit ng kita mula sa pinagbabawal na online platform. Some of these influencers thought they were untouchable, that they were bluffing. They had more than enough time to comply. They gambled with the law and now they're facing the consequences, pahayag ni Gustilo. Pinuri rin ni Gustilo mabilis sa pagkilos ng ICICC sa pangunguna ni Secretary Aboy Paraiso at iginiit nito na lamang ang simula ng isang malawakang kampanya laban sa illegal online gambling na naglipa na sa social media platform. Ang mga online gambling platform ay matagal ng problema sa Pilipinas. Marami sa mga ito ay walang lisensya mula sa PAGCOR o kahit anong regulasyon mula sa gobyerno. Bukod sa hindi ito patas, nagiging sanhi rin ito ng mga personal na problema gaya ng pagkakabankrupt ng mga mananaya, pagkawasak ng pamilya at minsan pagkakasangkot sa krimen. Ang impluwensya ng mga social media personality hindi biro. Sa milyon-milyong followers na naaabot ng kanilang content, may malaking epekto ang kanilang sinasabi o pinopromote sa opinion at desisyon ng publiko, lalo na ng mga kabataan. Kaya't kung sila mismo ang naglalantad at nagpapalaganap ng illegal na gawain gaya ng online sugal, malinaw na may pananagutan sila sa batas at sa lipunan. Ang ginawang pagbura ng Meta sa mga nasabing Facebook page ay isang welcome move. Sa wakas, may konkretong hakbang na ginagawa laban sa mga online influencer na tila wala nang pakialam sa legalidad ng kanilang pinopromote basta kumita lang. Hindi natin may kakaila na ang social media ay naging larangan ng walang habas na komersyalisasyon. Halos lahat ay pinoproseso para sa views, likes at monetization. Sa ganitong sistema, mas pinili ng ilang content creator ang easy money mula sa questionable na brands kabilang ng online gambling platform. Subalit hindi sapat na burahin lang ang kanilang mga page. May mga mas malalalim na tanong na kailangan sagutin. Una, bakit umabot sa puntong ito? Pangalawa, nasaan ang monitoring and regulation noong nagsisimula pa lang ang mga ito? Sapat ba ang kasalukuyang batas sa digital advertising and influencer accountability? So base po sa report ay hindi pa tapos ang laban para sa lahat ng mga influencer na nahulihan at tinanggalan ng karapatan na talagang maipagpatuloy yung kanila po mga Facebook page dahil haharap pa po sila sa mahabang tanungan at possible din po na sila po ay pagmultahin at mauwi sa kasuhan dahil nga illegal po yung kanilang ginagawa. Sabi ng mga authorities na wala daw di umanong permit yung kanilang ginagawang pagpo-promote ng online
sugal. So dahil dito, isa si Mr. Boy Tapang, no, sa nabigyan po ng consequences kung saan yung kanya pong platform, yung Facebook page, na isa sa mga source of income nito. Sinabi niya at inamin niya sa publiko na umaabot ng almost 700 to 1 million ang kinikita niya sa kanyang mga content, pero mas malaki pa rin ang kinikita niya sa pagpo-promote ng sugal. Kaya naman nainganyo siya para po mag-promote nito. Kumikita siya ng 150,000 a week at talaga namang para lang sa pagka ikaw ay nakapag-promote ng sugal, isang video nito ay nagkakahalaga ng 150 to 250,000 per video. Kaya naman nainganyo si Boy Tapang. Dahil dyan, ay nawalan na po siya ng Facebook at ngayon halos umiiyak po siya sa social media at nanghihingi ng tulong sa lahat ng kanyang mga followers na i-follow siyang muli at nagpaalala rin siya sa publiko. Sabi niya, according to Boy Tapang Vlogs, please share this post. Para snit sa tanan vlogger or aspiring future vlogger, ayaw na jud mong pag-promote anang casino kahibaw. Kung adako kaayo nagbayad kay naka-experience food ko, ano, imagine mo, sweldo ko sa Facebook, 700,000 to 1 million monthly. Pero ang bayad sa casino per video, 150,000 to 250,000. Syempre, mas pilion na to ang casino kay easy money, fast money, compare sa meta salary. Karon dako, kaayo kaug pag mahay tungod na ban akong Facebook pages, mouse sources, monthly income na koleson ana dapat kahibaw mo na makontento ko unsay gihatag sa Ginoo. Down kaayo ko karon pero wala na ako'y mabuhat kung dili dawaton na lang ang nahitabo ug mo padayon na lang sa paningkamot sa pag-vlog. Sabi niya pa sa kanya pong kapopost lang, ang sakit mawala ng 5 million plus followers. Grabe, back to zero ulit ako. So, unti-unti nga po kasi nagre-recover si Boy Tapang. Sinabi niya po sa kanyang latest updates na dapat daw ay nakontento na siya kung ano man daw yung ibinibigay sa kanya ng Ginoo ng Diyos, ano? Dahil naging gahaman kasi siya at naging parang hindi siya nakontento doon sa kinikita niyang 700,000 to 1 million monthly. 'Di ba? Para na rin po siya nagnenegosyo ng napakalaking kumpanya pag ganun po yung kanyang kitaan, pero nasilaw po siya sa pera. So ito po ay isang malaking lesson para sa lahat po ng mga aspiring content creators, no, na dapat po is pag-isipan po muna natin yung ating po mga magiging desisyon, kasi maaaring nai-enjoy nila yung kanilang mga kinikita noon dahil sa pagpo-promote ng sugal, pero pagkatapos nito ay meron pong tinatawag na consequences. At ito na nga po, dumating na po yung consequences na kailangan nilang harapin. Ang akala nila wala na pong hangganan yung kanilang ginagawang pagpo-promote, pero meron palang nakamasid sa kanila at isang araw ay babawiin sa kanilang lahat ng ito. So, ang pinakamasakit pa nito, nawala na sila ng Facebook page, nawala na ng kita, pati yung kanilang upcoming kita this month of July ay nawala. At the same time, meron pa silang haharaping kaso, no, dito po sa nasabing ano na to, problemang ito. Kaya we should always think before we click.